Hi everyone, this is Stacey and welcome to my channel. Please do not forget to like, share, and subscribe. For today's video, we are going to repot some of the succulents from the veranda area. 6 months na kasi itong mga to na nakapat or nakalagay dun sa veranda area and it's time for me to repot them kasi parang may nakikita akong kakaiba sa kanila and parang feeling ko hindi na sila healthy. So I have prepared the pots, usual soil mixture na 50% loam soil and 50% pumice stone. So dalawang soil na nabibili ko nga dito sa garden sa amin is composed of garden soil, vermicast, carbonized rice hull, and rice hull. So madali ko lang na-uproot yung Echeveria fire pillar sa pot niya kasi well-bounding roots niya. So, sinama ko na din yung mga nakakapit na soil dun sa roots niya. And isang dried leaves lang yung nakuha ko sa kanya. So far, okay naman. But to make sure na wala talagang pest in between dun sa kanya mga leaves, naglagay or nagspray ako ng 70% isopropyl alcohol sa kanya. And then, tinap dress ko siya with black sand. So for this video, we're going to use black sand for the top dressing. So let's repot the next succulent. Ayun. Stem rot na nga siya. See, tignan nyo. Tsaka tignan nyo yung stem. Napakadaming mealybug. Sabi ko na nga ba may kakaiba sa kanya kasi parang hindi na siya masayang tignan and then parang bumagal yung growth niya. So, how do I treat mealybugs? I just spray alcohol on the succulents. So, I use 70% isopropyl alcohol. So, talagang pinaliguan ko siya and then let's let it dry first before we pot it. Pero mamaya, ikakat ko din yung pinaka-stem rot niya and then spray ulit ng alcohol. So, to make sure na mapatay na talaga lahat yung mealybugs or whatever pest na meron siya. So, let's go to the next one. Eto, hindi ko alam yung succulent ID niya, but I think parang purple haze siya na, kamukha siya ng purple haze actually and parang mga ghosty pero yung kulay pati. Kaya lang hindi ko talaga alam yung exact succulent ID niya. So, yung malaking Echeveria is well-rooted na din or well-bound yung root. So, madali ko lang siyang nailipat dun sa brown pot. And then, yung isa parang wala na rin siyang root. So, it's time talaga na to repot them. So, let's go to the next one. This one is an Echeveria violet. Kaya lang, hindi siya color violet kasi hindi siya stress color. Bakit? Kasi ulan na naman ng ulan dito sa amin. Sisikat ang araw pero mamaya uulan na pag hindi umulan aamon. So talagang very wet yung kanilang soil mix kaya hindi lumalabas yung stress color niya. Before kasi nag-violet na to eh. Yung pinaka-tips niya. So, bago ko nga pala sila inirepat, pinatiyo ko muna yung potting mix. So, ang ginawa ko, binaba ko sila from veranda area going to the garage area and I let it stay there for 3 days bago ko ginawa tong repotting video. So, yun nga, nagtanggal lang din ako ng ilang dried leaves dito sa Echeveria violet na to. So far, wala naman ako nakitang pests or mealybugs. So, itong 6 pots na ito ay magkakatabi dun sa veranda area. Kung may mealybugs ang isa, possible na may mealybugs din ang ibang pots. So, I need to check it properly. So, ayan, ikat na natin yung pinaka-stem nitong Echeveria na to. And then, let's spray again alcohol and let it dry before we repot it later. So, let's go to the next one. Ito yung ating agavoid red blush. So, hindi na siya healthy tignan. Before, napakaganda niya. Parang natutuyot siya. So, I think may problema din siya. So, ayan nga, may mealybugs. Wala yung mealybugs dun sa mga pinaka-roset niya, pero nasa roots. So, mapapansin talaga na may problema yung succulents sa itsure. Pag nakikita mo parang hindi na siya healthy, hindi nag-grow, bumagal yung growth, pumangit yung leaves, may something wrong sa kanila. Kaya kailangan nyo silang i-uproot to check the roots kasi minsan ang mealybugs and other pests nandun sa roots. So,
kung wala ka tayong nakikitang pest dun sa may pinaka-rosette or sa stem, nasa roots talaga or sa pwede ring possible na nasa soil mixture kasi wala nang nutrients yung soil mixture. Kaya we have to repot them and to uproot them to check kung anong problema. So eto nga, tapos may flower pa siya. Yung mismong pinagtubuan ng flower bud niya is meron ding mealybugs. So, kaya ayokong nagpa-flower yung mga succulents ko, especially the Echeveria, bukod sa nasisira yung form nila, is binabahayan sila ng pest, especially mealybugs. So, wala pa akong nakitang ants sa mga pots na to. Napansin ko lang na parang bumagal yung growth nila and parang hindi sila healthy tingnan. That's why I decided to check kung anong meron sa kanila. It's good na chinek ko talaga sila kasi kung hindi ko sila chinek at hindi ko nakita yung mga mealybugs, mabilis dumami ang mealybugs and i-transfer from one pot to another pot hanggang sa ma-invade na yung buong succulent garden nyo. So, kaya nga it's important if you have time every day, you have to visit them and check. Kasi minsan hindi mo mapapansin talaga na may mealybugs eh. Lalo na pagka very lush yung succulent mo and then nakasingit talaga siya in between sa mga leaves. Hindi mo talaga sila makikita. Tapos isa pa, yung palaging inaanuhan na mealybug is yung mga nag-produce ng baby. Kasi etong Agavoid red blush ko is marami siyang babies na tumutubo. So, doon nakasingit din sa mga babies na tumubo yung mga mealybugs. Pero hindi pa naman ganong kalaki mealybugs. So, parang nagsisimula pa lang na dumami yung mealybugs. So, it's good na nag-decide ako na i-repot na rin sila to check. Anyway, ang succulents naman talaga, you have to repot them, I think, to check din kung ano. Kasi minsan yung, di ba yung soil mix nila is konti lang. So, pag na well-rooted na sila o na well-bound na yung root nila dun sa pot, nauubos din nila yung nutrients. So, ayan, pinat ko na yung kinat natin na stem kanina. Okay lang yan kasi dry naman yung potting mix ko o yung soil mixture na ginamit ko. So, it won't get, stem rot na. And besides, dito ko lang naman muna siya ilalagay for 7 days sa garage area namin para magtubuan muna siya ng roots, maybe 7 to 15 days dito muna sa garage area bago ko expose ulit sa rain or shine area dun sa taas, sa veranda area. So, I decided to pot them into 2 pots kasi maraming red blush. So, meron din space or may room for them to grow more. Kaya, nagdagdag pa ako ng isang pot na brown pot para dito sa last pot na ating irerepot. So, ito rin. Actually, ito halos araw-araw ko siyang tinatanggalan ng dried leaves kasi marami ding babies na tumutubo sa kanya. So, nung una wala ko nakikitang mealybugs kasi pag maraming dried leaves tapos hindi mo natanggal tapos naulanan yan, talagang babahayan ng pest yan, especially mealybugs. So, far nga wala ko nakitang ants. Pag may ants kasi, sigurado may mealybugs. So, wala akong nakitang ants, pero may nakita ko mga nagsisimula ng dumaming mga mealybugs. Pati dito sa succulent na to. Well, I guess I have to cut the stem kasi nandun sa pinaka-root area nung stem yung mga mealybugs. So, and I need to spray lots of alcohol, even do sa rosettes and sa stem, even do sa root area. So, ayan. Madami siyang babies, kaya siguro nagka-mealybugs. So, siguro, nung umpisa, isa lang yung pot na may mealybugs and then eventually, nag-transfer agad yung mealybugs to the other pots ng succulent. Kaya, it's very important that we check at least every other day yung mga succulents natin. May napansin na tayong kakaiba, lalo na pag nasira yung mga leaves nila. Yun, sign yun na may pest. Kaya lang, minsan kasi hindi rin talaga ako makapag-check kasi lalo na ngayon, ulan na ulan, ambon na ambon. So, hindi naman pwedeng babantayan ko na lang sila, 'di ba? Yun. Tapos, ito yung pinaka-main stem nung succulent na to. Hindi ko rin alam ang succulent ID nito, pero para siyang rose cabbage. Ayan, actually, stress na nga yung color nito eh. May line, yung tips niya is color pink na. Ayoko sana siyang i-uproot or i-repot. Kaya lang talagang parang feeling ko o malakas ang kutob ko na may pest
siya kasi marami talaga akong nakuhang dried leaves sa kanya and then maraming babies. Usually talaga pag maraming babies, binabahayan talaga siya ng mealybugs. Sa experience ko ganun. Before I pot yung stem, I spray alcohol and then tinitrim ko din yung stem niya. Tinitignan ko kung saan. Baka bago ko ipat, tinitignan ko baka may mealybugs pa yung mga stem. Kaya minsan magastos din sa alcohol pag may pest kasi nga alcohol lang din naman yung ginagamit ko to treat the fungus, the mealybugs, and the other pests. Hindi ako gumagamit ng mga Sevin, Dietane, fungicide, yung mga ginagamit nila. So, I get another pot to pot the other cuttings from that succulent kasi hindi siya kasya dun sa brown pot. Bukod dun sa 6 brown pots na pinipare ko, nag-add pa ako ng isa. So, bali 7 brown pots and 1 white pot. So, we're finally done. Let's have a final and closer look of each one of them. Enjoy watching! So that's all for today's video, guys. I hope you like my sharing for today. Thank you for watching. Please do not forget to subscribe and share my video to your family, friends, and relatives. Bye for now. See you on my next video. Bye. God bless us all. Bye.